Binago ko lang ng kaunti ang bangka natin pero hindi ko inasahan na halos mamatay sa takot si tatay. Paanong nagkaroon ng kanya ng barkong pandigma at 2 machine gun turret ang isang bangkang pangisda? Ano to, mayroon pa talagang missile launcher? May kasalanan ba sa langit ang mga isda? Sa sobrang takot ni tatay gusto na niya akong isuko agad sa pulis. At ginawa ko lang naman ito dahil sa nakaraang buhay ko inatake ng mga pirata si tatay habang nangingisda. Namatay ang buong pamilya namin sa kamay ng mga pirata kaya sa muli kong pagkabuhay. Hindi ko pinigilan si tatay na pumalaot sa halip ginamit ko ang aking abilidad para gumawa ng mga armas pandagat. Ginawa kong parang isang warship ang bangka namin at sumama ako sa kanya sa dagat. Isang araw bago kami umalis dinala ko sa pantalan ang mga armas na ginawa ko. Tuwang-tuwa kong sinabi kay tatay tay. Dahil dito ang barko nating Yunhai ay nasa dagat na. Hindi na tayo matatakot sa mga pirata iyong nasa pinakadulo. Iyan ang AK-630 isang double-barreled 6na 30mm close-in naval gun. Kayang-kaya nitong durugin ang mga pirata. Ito naman ay isang Type 65 na anti-fragment grenade launcher. Para ito sa mga piratang lumalangoy palapit sa barko natin. Mayroon ding 2 54.58mm machine guns gaano man karami ang pirata sa Gulf of Aden. Lahat sila ay uubusin natin pero ang tatay kong si Lin Zhenghai ay tulala na lang. Kahit hindi siya sundalo sanay na siyang maglayag. Marami na rin siyang nakitang barkong pandigma ang mga kanyan at baril na ito. Isang tingin palang alam na niyang galing ito sa barkong pandigma agad na natarante si Lin Zhenghai. Anak, tama na, huwag ka nang magsalita. Saan mo naman ninakaw ang mga yan? Ikamamatay natin to. Kakapasa mo lang sa Tsinghua University, hindi tayo pwedeng gumawa ng ganitong pagkakamali. Pero nadadalhin na kita ngayon sa pulis para umamin. Halika na, ano pang tinitingin-tingin mo dyan, sabi ni tatay habang hinihila ako para sumuko. Pilit kong inalis ang kamay niya. Ano bang pinagsasabi mo? Sinong nagnakaw? Ako mismo ang gumawa ng lahat ng ito habang sinasabi ko iyon. Dahan-daang lumapit ang tiyuhin kong si Lin Zhengjiang at tinawanan ang mga gamit. Jinglan, saan mo nakuha ang mga movie props na ito? Mukha pa namang totoo na tigilan si Lin Zhenghai. Agad siyang nagtanong, kuya. Sabi mo movie props lang ito, hindi kaya totoo ang mga ito? Nakita ko na to sa TV, halata namang peke yan. Saka teenager pa lang si Jinglan, saan naman siya kukuha ng mga ganyan? Nagpapaloko ka lang sa kanya nang makitang mukhang kumbinsido ang kuya niya. Hindi malaman ni Lin Zhenghai kung matatawa o may iyak sabay batok sa loko. Ikaw na bata ka, nakapag-aral ka lang ng konti, niloloko mo na ang tatay mo. Tay, totoo po lahat ng ito, bakit ayaw ninyong maniwala? Sige na, naniniwala na si tatay, isakay mo na yan sa barko. Sinasakyan lang pala ako ni Lin Zhenghai habang tumatawag na siya ng tulong sa walkie-talkie. Nakita niyang gulat na gulat din ang mga kamag-anak namin tulad niya kanina. Agad na tumawa si Lin Zhenghai at ipinaliwanag sa lahat, huwag kayong mag-alala. Props lang ang mga ito, takot lang si Jinglan na makasalubong tayo ng pirata kaya dinala niya yan para takutin sila. Parang panakat lang ng uwak sa bukid, hahaha. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang marinig iyon at nagmamadaling isinakay ang mga sandata sa barko. Walang tigil pa nilang pinupuri kung gaano makatotohanan ang mga props na tulala na lang ako. Pero tinamad na akong magpaliwanag pa, props kung props. Basta't maprotektahan nito ang kaligtasan ng lahat, ayos na para hindi na ako itakwil ng tatay ko. Kinabukasan umalis na sa daungan ng cargo ship ayon sa plano patungo sa isa pang pantalan. Dadaan ito sa military checkpoint para sa inspection, hindi nagtagal sa loob ng military checkpoint. Nakaupo sa opisina si Station Chief Wang Bingyi at nagbabasa ng dokumento nang biglang pumasok ang isang sundalong hirap na hirap huminga. Diretsyong binuksan ng malakas ang pinto ng opisina Station Chief. May malaking problema, may lumitaw na armadong barko sa karagatan na hindi matukoy kung saan galing. Mukha itong ordinaryong cargo ship pero may nakakabit na 2 6-barreled na kanyong pandepensa ng barko. Sumabog ang isip ni Wang Bingyi, 2 6-barreled na kanyong pandepensa. Kung magpapaputok iyon sa malapitan baka walang makatakas na barko sa pantalan. Parang hangin na tumakbo si Wang Bingyi sa observation deck at nakita nga ang mga sandata sa barko. Eksakto sa sinabi ng sundalo ang kalibre ng kanyong iyon. Natayang nasa 30mm pataas, kailangang ilikas agad ang mga tao. Kasabay nito humingi ng tulong sa nakatataas. Ano bang ginagawa ng mga tao sa radar station? Paano sila nagkaroon ng ganito kalaking kapabayaan? Galit at nag-aalala si Wang Bingyi. Sakto namang may isa pang sundalong sumigaw, Station Chief. Ang Yunhai Ocean Cargo Ship na may numerong 89757 ay humihiling na dumaong para sa inspection. Natigilan si Wang Bingyi at itinaas ang kanyang hypo-red binoculars para tingnang mabuti. Ang numero ng hindi kilalang armadong barko ay 89757 din pala. Nakasulat din ng malinaw sa unahan ng barko ang salitang Yunhai. Ano ba talagang nangyayari dito?
Kailan pa pinayagang maglagay ng armas sa mga lokal na cargo ship at ganito pa ka-advanced na gamit pandagat? Agad na bumalik si Wang Bingyi sa opisina, binuksan ng computer para tingnan ang impormasyon ng rehistro ng barko. Pagkatapos basahin ang mga detalye, kinuha niya ang communication system. Calling Yunhai Ocean Cargo Ship, ako si Station Chief Wang Bingyi ng Haizhou Military Checkpoint. Ano ang tungkol sa mga armas sa barko ninyo? Pagkatapos matanggap ni Lin Zhenghai ang tawag, ipinaliwanag niya ng buo ang tungkol sa paggamit ng props para takutin ang mga pirata. Nakahinga ng kaunting luwag si Wang Bingyi pagkarinig nito. Itigil niyo muna ang barko sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay personal siyang nanguna ng isang team para mag-inspeksyon. Hindi nagtagal, dahan-dahang pumasok ang Yunhai sa daungan. Agad namang inabot ni Lin Zhenghai ang mga kaugnay na dokumento, kasama ang kanyang mga ID kay Wang Bingyi. Kinuha ni Wang Bingyi ang mga papeles at sinuri itong muli ng maigi. Pagkatapos suriin ni Wang Bingyi ang mga ID at papeles, wala siyang nakitang anumang problema. Agad siyang nagutos na akyatin ng inspection team ang barko para isa-isahing suriin ang lahat. Nang tumingala siya at makita ang dalawang 6-barreled na kanyong pandepensa sa deck, natulala siya sandali base sa kanyang intuwisyon bilang isang sundalo sa loob ng maraming taon. Habang tinititigan niya ito, lalo itong hindi nagmumukhang props, kaya lumingon siya at tinitigan si Lin Zhenghai. Captain Lin, paano ninyo naisipang maglagay ng mga ganito sa barko? Sabi niyo pa para takutin ang mga pirata. Nang marinig niya ang tanong na iyon, si Lin Zhenghai naman ay mukhang mayabang. Anak ko ang nagpaalala sa akin na hindi ligtas sa Gulf of Aden. Espesyal niyang kinuha ang mga ito para sa akin. Nagulat din ako noon. Napakatalino ng anak ko, siya rin ng top-notcher sa college entrance exam ng Haizhou ngayong taon. Top-notcher sa college entrance exam? Huwag mong sabihing ang pangalan ng anak mo ay Lin Jinglan. Oo, siya nga, may anak din si Wang Bingyi na kumuha rin ng college entrance exam ngayong taon. Matagal na niyang naririnig ang pangalang iyon. Sa sandaling iyon, bumalik ang ilang sundalong nag-inspeksyon sa ibang lugar para magulat. Hepe, wala namang problema sa kargamento ng barko. Kaso may isang kwarto sa pinakaloob ng bodega sa likod na nakalock. Pagkasabi nito, agad na sumeryoso ang mukha ni Wang Bingyi at mukha ring naguluhan si Lin Zhenghai. Hindi ba't maliit na bodega lang naman ang kwarto sa likod, yung tipong tambakan lang ng mga sira-sirang gamit? Bakit bigla na lang nilock ito nang makitang biglang naging tensyonado ang paligid? Agad akong humakbang para sumagot. Ako ang pansamantalang gumawa niyan para maging monitoring room. Nilagyan ko ng ground control radar at sound positioning system. May 2 computer sa loob. Nilock ko lang paglabas ko. Bubuksan ko na ngayon ang pinto. Siyempre kalahati lang ng katotohanan ng sinabi ko at hindi ko isiniwalat ang lahat. Ang totoong gamit ng 2 computer na iyon ay para tulungan ang malalaking armas sa labas, para mabilis na matukoy ang kalaban at simulan ng pag-atake. Pagkatapos ay dinala ko sila sa bodega sa likod. Kinuha ang susi at binuksan ang pinto. Unang sinulyapan ni Wang Bingyi ang surveillance screen sa computer at napunta ang tingin niya sa 2 kahon sa sulok. Sa isang tingin ay biglang nagbago ang itsura niya. Mayroon palang 2 set ng 30mm close-in defense weapons sa loob, at isang general purpose machine gun. Ang kalidad at pagkakagawa ng metal. Agad siyang natigilan. Mukhang totoong-totoo ang mga baril na ito. Inabot niya at kinuha ang isa at maingat na ininspeksyon ng paulit-ulit. Pero sa pinaka-importanteng bahagi may nakapas siyang puwang. Doon lang lihim na nakahinga ng maluwag si Wang Bingyi. Saglit niyang inakala na totoo ang lahat ng iyon. Buti na lang at kulang ito ng mahalagang pyesa kahit anong gawin niya. Imposibleng makapagpaputo kahit isang bala nang makitang kumalma na siya. Mabilis akong nagpaliwanag. Ginawa ko ang mga yan kasabay ng paggawa ko ng close-in naval gun. Ginamit ko ang mga natirang materyales at pyesa para buuin ang mga iyan. Tumangol lang si Wang Bingyi at hindi na nag-usisa pa. Tutal naman ay talagang delikado sa dagat nitong mga nakaraang araw. 3 buwan na ang nakalipas nang magkaroon ng insidente sa Gulf of Aden. Ngayon mas nag-iingat na ang mga cargo ship. Bukod pa roon, nalaman niya na ang pamilya naming Lin ay galing sa lahi ng mga mangingisda at napakalinis ng record namin sa loob ng maraming taon. Sa huli pumirma pa rin siya para paalisin kami bago lang siya umalis. Lumingon ulit siya sa close-in naval gun sa deck. Masyadong nakakatakot tingnan ang bagay na yan. Tandaan yung takpan yan ng lona para hindi mapagkamalan ng iba. Sige, paulit-ulit na tumango si Lin Zhenghai bilang pagsang-ayon. Habang pinapanood ko si Wang Bingyi at ang mga tauhan niya napapalayo, hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga. Buti na lang at tinanggal ko na agad ang mga mahahalagang pyesa. Kung hindi, malaking problema sana ang kinaharap namin ngayon. Hindi nagtagal ay muling naglayag ang Yunhai. Nakatayo ako sa gilid ng barko at nakatingin sa malawak na karagatan. Bigla na lang may kamay na tumapik sa balikat ko. Anak, kikita tayo ng milyon-milyon sa biyaheng ito. Pagbalik mo, mag-aral ka ng mabuti. Huwag mo nang alalahanin ang mga problema sa pamilya pagtanda ko at hindi na makapagtrabaho.
Saka ako aasa sa'yo, tiningnan ko ang ngiti sa labi ng tatay ko. Lihim kong ikinuyom ang aking mga kamao at nag-aalab sa puso ko ang matinding galit sa mga pirata. Sino ang mag-aakala na ang simpleng hiling na ito ay magiging walang katapusang pagdurusa sa ilalim ng apoy at bala ng mga pirata? Sa dati kong buhay pinahirapan ako nito araw at gabi sa loob ng 4 na taon. Hanggang sa namatay ako sa kalungkutan kaya sa bago kong buhay. Hindi ko pinigilan si Itay sa biyaheng ito dahil gusto kong ipatikim sa mga piratang iyon. Ang utang na dugo ay binabayaran ng dugo, ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapapahamak. Nakakabagot ang mga araw sa dagat, sa Yunhai, pagkatapos ng mahigit 20 araw. Sa wakas ay nakapasok na ang cargo ship sa Somalia, at kinabahan ako ng husto. Para maagang matuklasan ang mga pirata, buong araw akong may hawak na larga bista at nagmamasid. Nang araw na iyon, hindi pa ako nagtatagal sa pagtingin nang makakita ako ng kakaibang alon sa malayo. Agad na nakuha nito ang atensyon ko dahil karaniwan ng mga alon sa dagat ay paaba ang hugis, pero itong nakikita ko ngayon ay malinaw na parang gawa ng yate o speedboat. Kumunat ang noo ko at hinigpitan ang hawak sa aking larga bista.